Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,108-15. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Umiling si Jude bilang tugon sa tanong ni Alvin. Hindi pa kasama rito na isa lamang ito sa mga pangunahing sanga mula sa banal na puno ng buhay, nagdududa ako na kahit ang buong banal na puno ng buhay ay magiging kapaki-pakinabang sa akin. Ang banal na puno ng buhay ay makakatulong sa isang tao na maunawaan ang batas ng buhay. Bukod doon, mayroon din itong iba pang kamangha-manghang gamit. Gayunpaman, dahil sa aking lahi, hindi ko ito magamit dahil sa batas ng buhay. Kahit nasubukan ko itong gamitin, itataboy lamang ako nito dahil sa magkasalungat na katangian ng batas ng buhay at batas ng kamatayan. Dahil dito, naunawaan ni Alvin na hindi hinahangad ni Jude na makuha ang sanga mula sa Tree of Life noong panahong iyon dahil wala itong silbi kay Jude. Naiintindihan ko. Maya-maya, isa pang tanong ang lumitaw sa isip ni Alvin. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa mga tao mula sa East Ming Nation na ang sanga ay nagmula sa Tree of Life? Sa palagay ko ay gagantimpalaan ka ng East Ming Nation kung nakuha nila ang sanga mula sa Tree of Life. Malamang na hindi nila maiintindihan ang banal na puno ng buhay kahit na sabihin ko pa sa kanila ang tungkol dito. Bukod pa rito, manganib itong mabunyag ang aking pinagmulan, sabi ni Jude habang umiiling. Bahagyang nahahalate sa kanyang mukha ang paghamak ng magsalita siya. Tungkol sa punto mo tungkol sa pagbibigay nila sa akin ng gantimpala, ano sa palagay mo ang maya-alok nila sa akin na may halaga? Isang mapang-uyam at humihinjing ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin. Nakalimutan niya na si Jude ay mula sa isang angkan sa lupain ng banal na alay. Paanong may kulang kay Jude na maya-alok ng isang ikawalong baitang na Celestial Kingdom tulad ng East Ming Nation? Swoosh! Swoosh! Pagkatapos ng 5 araw na paglalakbay ng buong bilis, sa wakas ay nakarating sina Alvin at Jude sa isang lungsod na tinatawag na Tianji City sa teritoryo ng Yan Mountain Mansion. Ang lungsod ay halos kapareho ng Axe Mountain City sa mga teritoryo ng Spirit Overarching Heaven's Profound Nether Mansion. Pagpasok sa lungsod, sina Alvin at Jude ay nag-check-in sa pinakamagandang patio sa isang bahay tuluyan na tinatawag na Yan Mountain Mansion's Inn. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwarto sa patio. Ang dalawang Nine Palaces Celestial King mula sa Blood Skull Gang ay hindi makakagawa ng marami kung mananatili sila sa isang eksklusibong inn. Maliban na lang kung ang mga assassin ay nagnanais na magpakamatay, hindi nila sila susubukang patayin dito. Ha! Bakit ang daming memory celestial talismans? Pagpasok ni Alvin sa kanyang silid, natuklasan niya ang mga memory celestial talismans sa mesa sa silid. Matapos niyang siyasatin ang mga ito, natuklasan niyang ang mga ito ay magagamit muli na memory celestial talismans na may nakatala na impormasyon. Pagkatapos noon, nakakita siya ng isang sulat sa mesa na nagpapaliwanag na ang mga memory celestial talismans ay naglalaman ng mga kamakailang balita tungkol sa mga pangunahing pangyayari sa Jade Emperor Heaven at para magamit ng mga bisita. Ito. Wala itong pinagkaiba sa dyaryo sa mundo, di ba? Napatawa si Alvin habang umiiling. Hindi niya inaasahan na ang Yan Mountain Mansion's Inn ay magiging ganito kamaalalahanin at magbibigay sa kanilang mga bisita ng maladyaryo na memory celestial talismans. Sa kasalukuyan, hinihintay pa rin ni Alvin na tuluyang masipsip ng kanyang katawan ang bisa ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Nakapagtagumpay na siya at naging isang 5-element Celestial Duke sa kanyang paglalakbay dito sa nakalipas na 5 araw. Napansin ni Alvin na ang kanyang mga tagumpay ay tumatagal habang siya ay lumalakas. Isang araw at isang gabi lamang ang kinailangan niya upang maging isang pangunahing Celestial Duke mula sa isang tugatog ng Overarching Heavenly Supreme Celestial. Gayunpaman, inabot siya ng 2 araw at isang gabi upang makaabot mula sa isang pangunahing Celestial Duke patungo sa 2 anyo na Celestial Duke. Kasunod nito, ang oras na dati niyang naabot mula sa 2 anyo na Celestial Duke patungo sa 3 talento na Celestial Duke, 3 talento na Celestial Duke patungo sa 4 na phenomena na Celestial Duke, at sa wakas ay sa 5 elemento na Celestial Duke ay tumatagal ng mas matagal sa bawat pagkakataon. Bukod pa riyan, hindi pa rin niya naipapakita ang mga senyales ng pag-unawa sa lalim ng isang bagong batas. Sa anumang kaso, hindi nito naapektuhan si Alvin.
Gayunpaman, sa loob ng isang buwan matapos niyang kainin ang Heaven Sacrificial Divine Fruit, siya ay magiging isang 10-direction Celestial Duke at mauunawaan ang lalim ng isang bagong batas. Medyo hindi pinansin ni Alvin ang mabagal na pag-unlad dahil alam niyang mangyayari ang lahat ng ito sa malaot madali. Kailangan niyang maghintay ng humigit kumulang 20 araw. Sa tingin ko ay wala ako sa tamang kalagayan para linangin o maunawaan ang lalim ng batas ng apoy sa panahong ito. Titingnan ko lang ang mga memory celestial talisman na ito para makita kung ano ang nangyayari sa Jade Emperor Heaven kamakailan. Sino ang nakakaalam na baka makilala ko ang ilan sa mga taong nabanggit sa mga memory celestial talisman na ito? Tutal, ang Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven ay ang Jade Emperor mula sa mga alamat sa mundo. Ang Emperador ng Jade, o mas kilala bilang Dakilang Emperador ng Jade, ang pinuno ng mga celestial sa mga alamat sa mundo. Dahil sa kaisipang ito, mabilis na kinuha ni Alvin ang isang memory celestial talisman at iniabot ang kanyang divine consciousness dito para makita ang impormasyong nakapaloob dito. Ang ikatlong anak ng Clarity Celestial Lord ng Clarity Territory ay matagumpay na nakalusot at naging isang Celestial Duke bago ang kanyang ika-100 kaarawan. Bukod pa rito, naunawaan niya ang ika-4 na lalim mula sa batas ng kalawakan noong nililikan niya ang kanyang maliit na mundo pagkatapos ng kanyang tagumpay. Ang Memory Celestial Talisman na unang nabasa ni Alvin ay halos tungkol sa nakababatang anak ng tinaguriang Celestial Lord of Clarity Territory sa Jade Emperor Heaven. Idinetalye nito kung paano siya naging isang pangunahing Celestial Duke sa murang edad. Isinalaysay rin nito kung paano niya naunawaan ang 3 lalim mula sa batas ng kalawakan bago niya naunawaan ang pang-4 habang lumilikha siya ng isang maliit na mundo pagkatapos ng kanyang tagumpay. Kaya ang isang basic Celestial Duke na nakaunawa ng 4 na lalim mula sa batas ng kalawakan bago tumuntong ng 100 taong gulang ay maituturing na isang walang kapantay na henyo sa nakalipas na 10,000 taon sa Clarity Territory. Umiling si Alvin habang natatawa sa sarili. Parang, sa Clarity Territory, pareho kaming maituturing ni Jude bilang mga henyo na minsan lang lumitaw sa loob ng 10,000 taon. Hindi ko akalain na kami ni Jude ay magiging matagumpay na 10-direction Celestial Duke sa loob ng mahigit 20 araw pa. Ang isang 10-direction Celestial Duke na wala pang 100 taong gulang na nakaunawa na ng 3 lalim mula sa isang batas at kasalukuyang umiintindi sa pang-4 ay bibihira sa karamihan ng mga Devata realm. Kahit isa ay maaaring hindi lumitaw sa loob ng 10,000 taon. Sa katunayan, sino ang nakakaalam kung may lilito pa nga pagkatapos ng 1,000,000 taon? Bagamat tila mapanghusga si Alvin nang magsalita siya tungkol sa ikatlong anak ng Clarity Celestial Lord, humanga pa rin siya sa talento nito. Ang maunawaan ng 3 lalim mula sa batas ng kalawakan bago naging isang Celestial Duke sa kanyang edad ay tunay na hanga-hanga. Ang batas ng kalawakan, isa sa 4 na kataas-taasang batas, ay parehong hindi mahuhulaan at komplikado, kaya mahirap itong unawain. Dapat tandaan na naunawaan ni Jude ang batas ng kamatayan, isa pang kataas-taasang batas, ng may kadalian, ay dahil sa lahi ng kanyang pamilya na nakatulong sa kanya sa pag-unawa sa lalim ng batas ng kamatayan. Bukod dito, siya ay mula sa isang angkan sa banal na lupain ng alay at isang inapo ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Ang dugo ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa kabilang banda, ang ikatlong anak ng Clarity Celestial Lord ay anak lamang ng isang ordinaryong may titulong Celestial Lord. Paano maihahambing ang pinagmulan ng taong ito sa pinagmulan ni Jude? Bukod dito, maraming lugar tulad ng Clarity Territory sa isang Devata realm at mas may titulong Celestial Lord tulad ng Clarity Celestial Lord. Ipinapakita nito na ang bunsong anak ng Clarity Celestial Lord ay tunay na pambihira. Batay sa edad at cultivation base ni Jude, malamang na hindi siya gaanong nakinabang sa cultivation resources ng kanyang angkan bago nalipol ang kanyang angkan. Sa makatuwid, ang kanyang kasalukuyang mga nagawa ay malamang na hindi sumasalamin sa mga nagawa ng kanyang mga kapantay sa Divine Offering Land. Nakatitiyak si Alvin na ang mga tao mula sa Divine Offering Land sa edad ni Jude ay magkakaroon ng mas malalaking tagumpay dahil nagawa nilang samantalahin ang cultivation resources ng kanilang mga angkan. Bukod dito, ang Divine Offering Land ay isang realm of gods na mas mataas ang ranggo kaysa sa Devata realms. Kahit ang pinamataas na Devata realm ay hindi maihahambing sa malalaking angkan sa Divine Offering Land. Tingnan natin ang isa pa.
Kumuha si Alvin ng isa pang Memory Celestial Talisman matapos niyang ilagay ang Memory Celestial Talisman na nagdedetalye sa mga kamangha-manghang nagawa ng ikatlong anak ni Clarity Celestial Lord. Ang impormasyon ay nagsiwalat nang pumasok ang banal na kamalayan ni Alvin sa Memory Celestial Talisman. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata, nagulat sa impormasyong lumitaw sa kanyang isipan. Ang Three-Eyed Celestial Emperor na si Yang Jian, na naglilingkod sa Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven, ay hinamon ng Equal Celestial Emperor ng Heaven na si Sun Wukong, sa ika-78 pagkakataon. Ang Equal Celestial Emperor ng Heaven na si Sun Wukong, ay umatake lamang ng 3 beses gamit ang kanyang tungkod bago malubhang nasugatan ang Three-Eyed Celestial Emperor na si Yang Jian. Bagamat natalo na ni Sun Wukong, ang emperador ng langit na kapantay ng langit, si Yang Jian noon, ang pinakamabilis niyang bilis sa pagtalo kay Yang Jian ay sa humigit kumulang 100 galaw. Tila naabot na ni Sun Wukong, ang emperador ng langit na kapantay ng langit, ang hangganan ng pagiging isang Diyos. Bahagyang natuwa si Alvin nang makita niya ang dalawang pamilyar na pangalan na nabanggit sa Memory Celestial Talisman. Yang Jian, emperador na may 3 mata sa langit. Sun Wukong, ang kapantay ng langit na emperador ng langit. Ang Yang Jian at Sun Wukong na nabanggit dito ay dapat na ang Diyos ni Erlang, si Yang Jian, at ang sage na katumbas ng langit, si Sun Wukong, na pamilyar ako. Ang emperador ng Jade Emperor sa langit ay tiyak na ang emperador ng Jade. Sa mga alamat sa mundo, si Yang Jian ay pamangkin ng emperador ng Jade at laging nasa tabi ng emperador ng Jade. Nangangahulugan ito na malamang na siya ay isang may titulong emperador ng langit na naglilingkod sa emperador ng Jade. Sa mga alamat sa mundo, si Sun Wukong ay kilala rin bilang ang dakilang sage na kapantay ng langit. Ang kapantay na emperador na ito ng langit ay dapat na siyang Sun Wukong na kilala ko. Ayon sa impormasyong nakatala sa Memory Celestial Talisman na ito, malamang na naabot na ni Sun Wukong ang hangganan ng pagiging isang Diyos. Alam ni Alvin na ang antas ng lakas na ito ang kumakatawan sa pinakamakapangyarihang husay sa pakikipaglaban sa Devata Realms. Hanggat ang mga nilalang mula sa Realms of Gods ay hindi pumupunta sa Devata Realms, ang isang 10-direction Celestial Emperor na nakarating na sa hangganan upang maging isang Diyos ay madaling makakapangibabaw sa alinman sa 81 Devata Realms. 3,100 at siyam. Malapit nang maabot o narating na ni Sun Wukong ang hangganan ng pagiging isang Diyos. Ibig sabihin, isa na siyang emperador ng 10 direksyon sa Celestial, at pagkatapos ng kanyang susunod na tagumpay, magiging Diyos na siya. Tungkol naman kay Yang Jia. Dahil nang ahas siyang hominin si Sun Wukong ng napakaraming beses, tiyak na isa rin siyang emperador ng 10 direksyon sa Celestial. Gamit ang impormasyong nakuha niya mula sa Memory Celestial Talisman, hindi naging mahirap para kay Alvin na malaman ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang sama ng loob. Noong una, inaabangan niya ang pagkikita ng mga maalamat na karakter na ito sa mundo nang laman niyang totoo sila. Kung may pagkakataon siya, gusto niyang makipag-inuman at magsaya kasama nila. Gayunpaman, sa sandaling ito, matapos matuklasan ang lakas ni Sun Wukong at Yang Jian, alam niya kung gaano katanga ang mga iniisip niya. Napakahina niya kaya kahit ang mga inapo ni Sun Wukong at Yang Jian ay ayaw makipag-ugnayan sa kanya, lalo na sina Sun Wukong at Yang Jian na mga pinakamalakas sa isang Devata Realm. Kung gusto ko silang makausap ng pantay-pantay, dapat kahit papaano ay maging kasing lakas nila ako. Sa kasalukuyan, masyado pa rin akong mahina. Bumantong hininga si Alvin habang ibinababa ang Memory Celestial Talisman. Kasunod nito, isa-isa niyang kinuha ang Memory Celestial Talismans. Ang mga Memory Celestial Talisman na ito ay nakapagtala ng lahat ng uri ng anekdota, na nagsisilbing casual na paraan para pampalipas oras niya. Gayunpaman, ang impormasyon sa Memory Celestial Talismans ay nagbigay ng mas magandang larawan sa lawak ng isang Devata Realm para kay Alvin. Ito ay mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Halimbawa, ang Yan Mountain Mansion sa Equal Heaven Territory kung saan siya kasalukuyang naninirahan at ang Profound Nether Mansion sa Southern Heaven Territory kung saan siya dating nanatili ay isa lamang maliit na lugar sa Jade Emperor Heaven at sa Spirit Overarching Heaven ayon sa pagkakabanggit. Ang mga nasabing teritoryo ay pinamumunuan ng mga tinatawag na Celestial Lords. Kadalasan, mayroon lamang isang tinatawag na Celestial Lord sa isang teritoryo. Walang kwenta. Sa puntong ito, napakahina ko pa rin.
Kahit na matapos akong maging isang 10 Direction Celestial Duke gamit ang tulong mula sa Heaven Sacrificial Divine Fruit, napakahina ko pa rin. Matapos maging isang 10 Direction Celestial Duke, ang susunod na yugto ay ang maging isang Celestial King. Ang mga Celestial King ay nahahati sa 10 sub-stage. Matapos maging isang hari ng Celestial sa 10 direksyon, ang susunod na yugto ay ang maging isang Panginoong Celestial. Ang mga Panginoong Celestial ay nahahati rin sa 10 sub-yugto. Bukod dito, mayroong pagkakaiba sa pagitan ng isang ordinaryong Panginoong Celestial at isang may titulong Panginoong Celestial. Matapos maging isang 10 direksyon na Celestial Lord, ang susunod na yugto ay ang maging isang Celestial Emperor. Gayun din, ang mga Celestial Emperor ay nahahati sa 10 subyugto, at mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang ordinaryong Celestial Emperor at isang may titulong Celestial Emperor. Kahit sa mga may titulong Celestial Emperor, mayroong mas malakas at mas mahina. Ang mga makapangyarihang may titulong Celestial Emperor ay mga nilalang tulad ni Sun Wukong, Yang Jian, o ng mga Heavenly Emperor na namuno sa Devata Realms. Kung si Sun Wukong ay tunay na malapit ng maabot o naabot na ang hangganan ng pagiging isang Diyos at nagawang malubhang saktan si Yang Jian sa pamamagitan ng 3 galaw, dapat ay kasing lakas na siya ng isang Heavenly Emperor ng isang Devata Realm. Talaga bang kasing arrogant at suwail siya gaya ng sinasabi ng mga alamat? Kung oo, hahamunin ba niya ang Jade Emperor para maging bagong Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven? Sari-saring kaisipan ang lumitaw sa isipan ni Alvin. Hindi niya maiwasang mapaisip kung hahamunin ba ni Sun Wukong ang Jade Emperor para sa posisyon ng Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven. Medyo nasasabik siyang isipin ito. Kung magtatagumpay si Sun Wukong, walang duda na kakalat ang balita sa buong Jade Emperor Heaven. Bukod dito, ang ganitong kahindek-hindek na balita ay hindi lamang limitado sa Jade Emperor Heaven. Kahit na nakabalik na siya sa Spirit Overarching Heaven, sigurado siyang makakarating din ang balita sa Spirit Overarching Heaven. Sa simula, medyo hindi pinansin ni Alvin ang mabagal niyang pag-unlad. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga araw, nagsimula siyang makaramdam ng pagkabalisa. Bumubuti na ang aking cultivation base, ngunit wala pa ring senyales na naiintindihan ko na ang lalim ng isang bagong batas. Para mapanatag ang kanyang loob, ibinaling ni Alvin ang kanyang atensyon sa pagbubukas ng isang maliit na mundo, isang kasanayang natatangi sa mga Celestial Duke at sa mga mas malalakas. Natural lamang, may mga pagkakaiba sa pagitan ng maliit na mundo na nilikha ng mas malalakas na Celestial at ng mas mahihinang Celestial. Sa pangkalahatan, ang isang maliit na mundo na nilikha ng isang Celestial Duke ay madadala. Para maging tumpak, ang maliit na mundo na kanilang nilikha ay matatagpuan sa kanilang mga katawan. Tulad ng isang spatial ring, maaari nilang iimbak ang kanilang mga ari-arian doon. Ang pagkakaiba ay ang maliit na mundo ay may kakayahang maglaman ng mga buhay na bagay. Ang isang maliit na mundo na nilikha ng isang hari sa langit ay maaaring ilagay sa isang nakapirming lokasyon na katulad ng maliit na mundo na pinasok ni Alvin noong una siyang umakyat sa Spirit Overarching Heaven. Dito niya nakilala ng husto si Merong Bing. Natural lamang, ang isang maliit na mundo na nilikha ng isang Celestial Lord ay mas nakahihigit kaysa sa mga nilikha ng mga Celestial King. Halimbawa, ang Southern Heaven Ancient Realm na pinasok ni Alvin noon ay nilikha ng Southern Heaven Celestial Lord mula sa Southern Heaven Territory. Simula nang ito ay malikha, ito ay pinanatili ng iba pang Southern Heaven Celestial Lord sa paglipas ng panahon. Sa makatuwid, hindi ito gumuho o naglaho dahil sa naubos na enerhiya. Ang maliliit na mundo na nilikha ng mga Panginoong Celestial at mga Haring Celestial ay maaaring magtagal magpakailanman kung mananatili itong lihim at walang sinuman, maliban sa mga lumikha, ang papasok sa mga ito. Gayunpaman, kapag may ibang nakaapak sa isang maliit na mundo, magsisimula itong maubos ang enerhiya nito hanggang sa tuluyan itong maglaho. Nabasa ko ang tungkol sa paraan ng paglikha ng isang maliit na mundo noong nasa library ako ng Simplicity Sect. Dapat kong subukan ang paggawa nito ngayon. Sinunod ni Alvin ang mga pamamaraang kabisado niya upang lumikha ng isang maliit na mundo sa kanyang katawan. Para makalikha ng isang maliit na mundo, ang mga pangunahing enerhiyang ginamit ay ang Celestial Origin Energy at Soul Energy. Bukod pa riyan, kailangan pang pakainin ang maliit na mundo ng Celestial Origin Energy at Soul Energy ng ilang panahon bago maging matatag ang maliit na mundo.
Kung gagamitin ni Alvin ang kanyang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon upang makuha ang lakas ng isang one basic Celestial Lord at gagamitin ito upang lumikha ng isang Little World, ang Little World ay magiging katulad ng mga Little World na nilikha ng mga Celestial Lord. Gayunpaman, mabilis itong maguguho. Ito ay dahil kakailanganin niya itong pakainin ng Celestial Origin Energy at Soul Energy ng isang Celestial Lord, sa loob ng isang panahon bago ito maging matatag, at hindi niya mapapanatili ang lakas ng isang Celestial Lord dahil ang kapangyarihan ng nauubos na Royal Grade Celestial Weapon ay mababawasan sa bawat paggamit. Swoosh! Swoosh! Pinakilos ni Alvin ang kanyang Celestial Origin Energy bago niya ito piniga. Para makalikha ng isang maliit na mundo, kailangan ng isang tao na i-compress ang kanyang Celestial Origin Energy ng pinakamatindi hanggat maaari hanggang sa ito ay sumabog. Ang pagsabog ay magpapakita ng matagumpay na paglikha ng isang maliit na mundo. Sa sandaling ito, habang pinipiga ni Alvin ang kanyang Celestial Origin Energy, biglang tumunog sa kanyang isipan ang boses ng Profound Divine Metal. Kung sinusubukan mong lumikha ng isang maliit na mundo, iminumungkahi kung ilagay mo ito malapit sa iyong puso. Malapit sa puso ko. Nagtataka si Alvin. Bakit? Baka may sorpresa kang naghihintay, sagot ng Profound Divine Metal. Isang sorpresa. Naguluhan si Alvin. Gayunpaman, tila walang balak ang Profound Divine Metal na paliwanagan siya. Bukod dito, maging ang Chaos Divine Flame at Chaos Divine Earth ay nanatiling tahimik. Hindi naman pangkaraniwan para sa Chaos Divine Flame na manatiling tahimik, ngunit nagulat si Alvin nang nanatiling tahimik din ang Chaos Divine Earth. Chaos Divine Earth, hindi mo ba sasabihin sa akin ang tungkol sa sorpresa? Mababa ang posibilidad na mangyari ito. Walang saysay na banggitin ito ngayon kung hindi ito mangyayari. Kung magtatagumpay ito, magiging sorpresa ito para sa iyo. Umalangaw-ngaw sa isip ni Alvin ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth. Ang tugon nito ay lalong nagpadagdag ng mga tanong sa isip ni Alvin. Maaan posible. Huwag mong kalimutan na mayroon siyang 79 na heavenly veins. Bukod dito, kinilala na siya ng pangunahing sanga mula sa Divine Tree of Life bilang Panginoon nito, sabi ng Chaos Divine Flame sa sandaling ito. Ang posibilidad ng tagumpay ay hindi hihigit sa 30%, sabi ng Profound Divine Metal. Lalo lamang nalito si Alvin matapos niyang marinig ang mga salita ng tatlong banal na elemento. Gayunpaman, walang balak ang tatlong banal na elemento na linawin ang kanyang kalituhan. Bagamat siya ay naguguluhan at mausisa, hindi na siya nagtanong pa. Ipinagpatuloy niya ang pagtutuon sa pag-compress ng kanyang Celestial Origin Energy. Tutal, makukuha rin niya ang kanyang sagot sa kalaunan. Susundin din niya ang mungkahi ng mga malalim na banal na metal at ilalagay ang maliit na mundo malapit sa kanyang puso. Patuloy na lumipas ang oras. 1 oras. 2 oras. 1 araw. 2 araw. Pagkatapos ng 3 araw, na-compress ni Alvin ang kanyang Celestial Origin Energy at ginawa itong pinakamakapal hanggat maaari sa tulong ng kanyang Soul Energy. Sa wakas ay narating ko na ang pinakamahalagang yugto. Ayon sa mga talaang nabasa ko, dapat kong batasin ang bolang ito ng nakakompress na Celestial Origin Energy gamit ang aking Soul Energy. Ang Soul Energy ay kukuha ng kapangyarihan mula sa Celestial Origin Energy sa oras na iyon upang lumikha ng isang maliit na mundo. Sa proseso, ang aking Soul Energy ay kailangang naaayon sa nakakompress na Celestial Origin Energy. Ang maliit na mundo ay magiging malamig at walang laman na parang isang spatial ring sa simula. Para mas maging masigla ito, ako mismo ang maglalagay ng lupa doon at maglipat ng kahit anong halaman na gusto ko. Matapos huminga ng malalim, kinontrol ni Alvin ang kanyang Soul Energy at tinusok ang bola ng nakakompress na Celestial Origin Energy gamit ito. Hindi niya nahirapan ang proseso dahil maingat niyang pinag-aralan ang mga pamamaraan para sa isang Celestial Duke sa paglikha ng isang Little World. Ang enerhiya ng kaluluwa ni Alvin ay parang kamay ng Diyos dahil ginamit niya ito upang magpakita ng espasyo sa kanyang katawan. Una, nilikha niya ang pangkalahatang balangkas ng espasyo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang pinunan ang mga puwang ng anumang bagay na sa tingin niya ay kinakailangan upang makumplito ito. Swoosh! Sa sandaling ito, ang tunog ng isang bagay na gumagalaw sa pinakamataas na bilis ay umalangaw-ngaw sa katawan ni Alvin. Ito ay patungo sa lugar na malapit sa kanyang puso.
May nangyari habang ginagamit ni Alvin ang kanyang enerhiya ng kaluluwa upang makumplito ang paglikha ng kanyang maliit na mundo. Ang pangunahing sanga mula sa banal na puno ng buhay na nakaugat sa puso ni Alvin ay nagningning ng husto bago ito tumama sa maliit na mundo na ginagawa pa ni Alvin. Pagkatapos noon, tila natunaw ito sa enerhiya na sumanib sa maliit na mundo. Di nagtagal, naramdaman ni Alvin na parang kumukulo ang kanyang 79 na heavenly veins habang ang heaven and earth spirit energy mula sa labas ay biglang pumasok sa mga ito. Ang heaven and earth spirit energy ay naging celestial origin energy na agad na ipinadala sa kanyang puso sa pamamagitan ng kanyang heavenly veins. Para mas tumpak, ipinadala ito sa little world na kanyang nililika. Nalito si Alvin sa biglaang pangyayaring ito. 3,110. Kasabay nito, ang enerhiya ng kaluluwa na kontrolado ni Alvin ay unti-unting tumigil. Gayunpaman, kahit na tumigil na sa paggana ang enerhiya ng kaluluwa, ang maliit na mundo ni Alvin ay patuloy na nakumpleto ang sarili nito. Bukod dito, ang bilis nito ay tila mas mabilis kaysa dati. Ang puwersang humuhubog sa maliit na mundo ni Alvin sa mga sandaling iyon ay ang celestial origin energy na dumadaloy patungo sa maliit na mundo mula sa kanyang 79 na heavenly veins. Tila may kung anong kinokontrol sila habang hinuhubog at nililika nila ang maliit na mundo. Iyan ba ang pangunahing sanga mula sa banal na puno ng buhay? Sa sandaling ito, natuklasan ni Alvin ang sanga mula sa puno ng buhay na nakatayo sa dulo nito sa gitna ng kanyang hindi kumpletong maliit na mundo. Sa isang punto, lumitaw ang lupang tila may berdeng liwanag sa paligid nito sa paligid ng sanga mula sa puno ng buhay. Sa ilalim ng berdeng ilaw, mabilis na tumubo ang damo bago namulaklak ng buong kariktan ang iba't ibang uri ng bulaklak. Anong nangyayari? Patuloy na pinanood ni Alvin ang sanga mula sa puno ng buhay na naglalabas ng mahinang liwanag na mabilis na bumabalot sa maliit na mundo. Samantala, ang celestial origin energy na ipinadala ng 79 na heavenly veins sa little world ay nagdala ng mas maraming enerhiya sa little world na nagmukhang mas buhay pa kaysa dati. Lumitaw ang mga burol kasama ang mga pal-iko-likong batis at malalagang puno. Ang munting mundo ay puno ng mga halaman. Sa paglipas ng panahon, ang mga burol ay naging isang magandang lambak at lahat ng mga batis ay nagtagpo at bumubulwak pababa sa isang magandang talon. Sa ilalim ng talon ay isang malakristal na lawa. Makikita sa ilalim ng lawa ang mga maliliit na bato na may iba't ibang hugis, laki, at kulay. Hindi nagtagal at napansin ni Alvin ang mga paggalaw sa lambak. Lumalabas na ang mga ito ay galing sa mga ibon at hayop. Habang lumilipad ang mga ibon at nagtatakbuhan ang mga hayop sa lambak, gumuhit sila ng isang kaakit-akit na tanawin. Gayunpaman, makikita na iniiwasan ng mga ibon at hayop ang pangunahing sanga mula sa banal na puno ng buhay sa gitna ng lambak nang sila ay gumalaw. Mukhang lahat ng mga bagay na ito ay may kaugnayan sa sanga mula sa puno ng buhay. Sa oras na ito, hindi mahirap para kay Alvin na malaman na ang mga pagbabago ay may kinalaman sa sanga mula sa banal na puno ng buhay. Isang tagumpay. Umalangaw-ngaw sa isip niya ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth sa sandaling ito. Halos hindi maitago ang pagkagulat nito. Pagkatapos noon, nakita niya ang Chaos Divine Earth na paalis sa pwesto nito bago pa ito tuluyang makapasok sa kanyang hindi kumpletong maliit na mundo. Sa kasalukuyan, malapit nang matapos ang paglikha ng kanyang maliit na mundo. Sa sandaling pumasok ang Chaos Divine Earth sa Little World, nagawa nitong magpakita ng anyo ng tao. Bagamat malabo ang anyo nito at tila gawa sa usok na mawawala sa isang suntok, malinaw na nakita ni Alvin ang anyo nito bilang isang 2 o 3 taong gulang na batang lalaki. Ito ay mataba at napaka-cute. Hindi naman masama. Ang isang maliit na mundo na puno ng puwersa ng buhay ng banal na puno ng buhay ay sapat na para makapagpakita ako ng anyo ng tao. Nakatayo ang batang lalaki sa lambak at tiningnan ang nakaugat na sanga mula sa puno ng buhay sa malapit habang tumatango siya sa halatang kasiyahan. Swoosh! Swoosh! 2 pang figure ang lumitaw pagkatapos noon. Bago sila lumitaw, napansin ni Alvin ang Profound Divine Metal at ang Chaos Divine Flame na pumasok na rin sa Little World. Ang anyong tao ng malalim na banal na metal ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang gininto ang damit na may maputlang kutis na kasing kinis ng jade.
Siya ay makisig at may marangal na anyo. Sa kabilang banda, ang Chaos Divine Flame ay nagpakita bilang isang matandang lalaki na nakasuot ng maalab na pulang mahabang damit. Siya ay matangkad at matipuno, at mayroon siyang malinaw na pulang marka na hugis apoy sa kanyang glabela. Katulad ng Chaos Divine Earth, ang anyong tao ng dalawang divine elements ay hindi pisikal. Sa oras na ito, hindi na mapigilan ni Alvin ang kanyang kuryosidad. Nagtanong siya, anong nangyari? Ngumisi ang batang lalaki na ipinakita ng Chaos Divine Earth bago sinabing, swerte mo. Ang iyong bagong likhang Little World ay katanggap-tanggap sa sanga mula sa Tree of Life kaya nag-ugat ito sa iyong Little World. Alam mo namang napakaliit ng posibilidad na mangyari ito, di ba? Kahit na mayroon kang 99 na heavenly veins, ang posibilidad na mangyari ito ay wala pang 30%. Ano ang espesyal dito? May pakinabang ba ito? Prangkang tanong ni Alvin. Walang duda na ang pinakamahalaga ay kung paano siya makikinabang sa fenomenong ito. Napakalaking tulong nito, tuwang-tuwa na sabi ng batang lalaki sa kanyang parang batang boses, ngayong ang pangunahing sanga mula sa banal na puno ng buhay ay nag-ugat na sa iyong maliit na mundo, mas kaunti na sana ang mga balakid sa iyong landas upang maging isang supreme powerhouse. Bukod dito, mas makakatulong ito sa iyo ngayon kung mauunawaan mo ang batas ng buhay. Bago ito nag-ugat dito, kahit na medyo makakatulong ito, mas mag-isa ka na lang kung mauunawaan mo ang batas ng buhay. Gayunpaman, ngayong nag-ugat na ito rito, kahit na hindi mo aktibong naiintindihan ang batas ng buhay, hindi mo namamalayan na mauunawaan mo ang batas ng buhay. Bagamat aabutin ng napakatagal na panahon, posible ng lubos na makabisado ang lahat ng lalim mula sa batas ng buhay hanggang sa mastery stage sa pamamagitan ng passive comprehension na ito. Kung aktibo mong mauunawaan ang batas ng buhay, mas mabilis pa ang iyong pag-unawa. Maihahambing ito sa bilis ng iyong pag-unawa sa mga elemental na batas sa tulong namin. Hindi inaasahan ni Alvin na ganito karami ang magiging benepisyo. Bata, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Samantalahin ang pagkakataong ito upang obserbahan at damhin ang iyong maliit na mundo na tinutulungan kang buuin ng banal na puno ng buhay. Obserbahan ang proseso. Maaaring makatulong ito sa iyo na maunawaan ang mga pangunahing kaalaman sa batas ng kalawakan, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginintoang damit, ang malalim na banal na metal, kay Alvin ng may bahid ng pamamadali, ang batas ng kalawakan ay isa sa 4 na kataas-taasang batas kaya mas mabuting samantalahin mo ang pagkakataong ito. Ito ang pinakamagandang pagkakataon na masimulan mong maunawaan ang batas ng kalawakan. Sandaling natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng Profound Divine Metal. Totoo ngang wala siyang magagawa para makapag-concentrate siya sa pagmamasid sa kanyang little world at kung paano ito binubuo. Ang pangunahing sanga ng Divine Tree of Life ay kumuha ng celestial origin energy mula sa kanyang 99 na heavenly veins at mabilis na itinayo ang kanyang little world. Papalapit na ito ng papalapit sa pagtatapos. Ang batas ng kalawakan. Matapos huminga ng malalim upang alisin sa kanyang isipan ang mga nakakagambalang kaisipan, kumalma si Alvin at iniunat ang kanyang banal na kamalayan upang galugarin ang kanyang hindi kumpletong maliit na mundo. Bahagya niyang naramdaman na parang naliwanagan siya tungkol sa batas ng kalawakan habang pinagmamasdan at dinadaman niya ang maliit na mundo gamit ang kanyang banal na kamalayan. Natural lamang, kakailanganin ng oras para maproseso at matunon niya ang impormasyong ito bago niya maunawaan ang batas ng kalawakan. Tila nakalawit sa harap niya ang impormasyon tungkol sa batas ng kalawakan, ngunit nahihirapan siyang unawain ito. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Bigla na lamang lumitaw sa kanyang isipan ang isang malabo at malalim na impormasyon. Sandali siyang natigilan sa labis na dami ng impormasyon. Malabo niyang naramdaman na may kinalaman ito sa Heaven Sacrificial Divine Fruit dahil nakaramdam siya ng pag-agos mula sa bisa ng Heaven Sacrificial Divine Fruit bago pa man lumitaw ang impormasyon sa kanyang isipan. Sa loob lamang ng maikling sandali, naramdaman niya ang pag-init at pamamanhid ng kanyang katawan. Anong nangyayari? Di nagtagal, nakaramdam siya ng pag-uyog sa kanyang isipan. Nang igalaw niya ang kanyang mga kamay, kakaiba ang mga galaw ng mga ito. Parang kaya niyang kontrolin ang kawalan sa harap niya. Maaari kaya?
Isang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan, dahilan para magliwanag ang kanyang mga mata na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Ang mga ito ay nakasisilaw at maliwanag. Mabilis niyang pinilit ang sarili na kumalma at mag-focus. Pagkatapos, sinimulan niyang pag-aralan ang malalim at malabong impormasyong natanggap niya kanina. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila hindi ito malabo o malalim para sa kanya. Madali niya itong naunawaan. Gaya ng inaasahan. Nahulaan na niya na may mangyayaring ganoon. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay sa tuwa para pigilan ang panginginig nito. Ito ang batas ng kalawakan. Tinutulungan ako ng Heaven Sacrificial Divine Fruit na maunawaan ang batas ng kalawakan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Paano siya hindi matutuwa ng husto? Umaasa siyang mauunawaan niya ang isa sa 4 na kataas-taasang batas mula sa Heaven Sacrificial Divine Fruit. Tila natupad na ang kanyang hiling. Labis na nabighani si Alvin kaya't natuklasan lamang niya na natapos na ang kanyang maliit na mundo nang makabawi siya ng katinoan pagkatapos ng kalahating oras. 3,111. Dati, umaasa si Alvin na ang batas ay maging isa sa 4 na kataas-taasang batas. Ayon kay Jude, imposibleng ipakita ng Heaven Sacrificial Divine Fruit ang batas ng panahon para kay Alvin dahil nalantad na si Alvin sa batas ng panahon noong siya ay nasa Southern Heaven Ancient Realm ng Profound Nether Mansion. Gayunpaman, sinabi ni Jude na magkakaroon ng maliit na pagkakataon si Alvin na maunawaan ang isa sa 3 natitirang supreme laws, ang batas ng kalawakan, ang batas ng buhay, at ang batas ng kamatayan. Dahil dito, hindi inaasahan ni Alvin na mauunawaan niya ang isa sa 4 na kataas-taasang batas. Bukod dito, kumpara sa mga ordinaryong batas, mas mahirap intindihin ang 4 na kataas-taasang batas. Bagamat ang prutas na naghahain ng langit ay may mga epektong sumasalungat sa langit, sino ang nakakaalam kung makakatulong ito sa kanya na maunawaan ang isang kataas-taasang batas? Ngayon ang unang pagkakataon niyang lumikha ng isang maliit na mundo. Sa simula, lahat ay naayon sa plano. Gayunpaman, biglang nakialam ang pangunahing sanga mula sa banal na puno ng buhay, na ikinagulat niya. Dahil dito, hindi niya kailangang gumawa ng marami para maitayo ang kanyang maliit na mundo. Ang pangunahing sanga mula sa banal na puno ng buhay ang gumawa ng halos lahat ng gawain. Natigilan siya at hindi niya alam ang gagawin ng ipaalala sa kanya ng malalim na banal na metal na samantalahin ang pagkakataong pagmasdan ang sanga mula sa puno ng buhay na bumubuo sa maliit na mundo dahil maaaring makatulong ito sa kanya na maunawaan ang batas ng kalawakan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Sa isang punto, lumitaw ang malabo at malalim na impormasyon sa kanyang isipan. Sa simula, hindi niya ito maintindihan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan niyang dali niyang naunawaan ang impormasyon sa kanyang isipan at natuklasan na ang impormasyon ay tungkol sa batas ng kalawakan. Tiyak niya na ang kanyang kakayahang madaling maunawaan ang impormasyong biglang lumitaw sa kanyang isipan ay dahil sa Heaven Sacrificial Divine Fruit. Ito ay dahil sa naramdaman niyang ugnayan sa bisa ng Heaven Sacrificial Divine Fruit bago niya biglang naunawaan ang malabo at malalim na impormasyon. Ang batas ng kalawakan. Sinubukan ni Alvin na pigilan ang kanyang pananabik habang nauunawaan niya ang batas ng kalawakan na biglang lumitaw sa kanyang isipan. Madali niya itong naunawaan na parang ang impormasyon ay nakatanim na sa kanyang isipan simula pa noong siya ay isilang. Ang Heaven Sacrificial Divine Fruit ay nakatulong sa akin na maunawaan ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan. Matapos kumpirmahin ni Alvin na ang Heaven Sacrificial Divine Fruit ay nakatulong sa kanya na maunawaan ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan, lalo siyang natuwa. Narinig ni Alvin na ang Heaven Sacrificial Divine Fruit ay magbibigay daan sa isang tao na maunawaan ang kahit 6 na lalim mula sa isang batas. Noong nakaraan, mayroon pang ang isang tao na nakakaintindi ng 8 lalim pagkatapos kainin ang prutas. Sa kabila ng bilang ng mga lalim na naunawaan niya bilang ang pinakamababang bilang ng mga lalim na mauunawaan ng isang tao pagkatapos niyang kainin ang Heaven Sacrificial Divine Fruit, hindi man lang nakaramdam ng pagkadismaya si Alvin. Bagamat 6 na lalim lamang ang naunawaan niya, ang mga ito ay lalim mula sa isa sa 4 na kataas-taasang batas. Paano maihahambing ang mga ordinaryong batas sa alinman sa 4 na kataas-taasang batas?
Ang apat na kataas-taasang batas ay mas mahirap intindihin at matutunan kumpara sa mga ordinaryong batas. Mauunawaan ng isang tao ang mga ordinaryong batas sa pamamagitan ng mga pamamaraang celestial at mga banal na kakayahang naglalaman ng mga batas. Sa kabilang banda, ang apat na kataas-taasang batas ay hindi matatagpuan sa mga pamamaraang celestial at mga banal na kakayahang. Nakasalalay sa swerte ng isang tao ang makatagpo ng apat na kataas-taasang batas. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, tuwang-tuwa si Alvin nang maunawaan niya ang anim na lalim ng batas ng kalawakan. Matagal bago tuluyang humupa ang kanyang pananabik. Pagkatapos ng halos 15 minuto, pinigilan ni Alvin ang kanyang pananabik at sinimulang tukuyin ang mga uri ng lalim na kanyang naunawaan mula sa batas ng kalawakan sa tulong ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Hindi na kailangang sabihin pa, isa sa anim na lalim mula sa batas ng kalawakan na aking naunawaan ay ang fundamental na kalaliman nito, ang space elemental na kalaliman. Bukod pa riyan, ang iba pang lalim na aking naunawaan ay ang restraining deep, ang distortion deep, ang teleportation deep, ang cross-dimensional /deep, at ang territory deep. Ang restraining profundity ang pangunahing pantulong na lalim mula sa batas ng kalawakan habang ang distortion profundity at cross-dimensional /profundity ay mga offensive profundity. Ang teleportation profundity ay isang movement profundity, at ang territory profundity ay isang defensive profundity. Para kay Alvin, a sentimo, ang anim na lalim ng batas ng kalawakan na ipinahintulot sa kanya ng Heaven Sacrificial Divine Fruit na maunawaan ay hindi mas mahirap intindihin o gamitin kaysa sa lalim ng mga ordinaryong batas na pinaghirapan niyang unawain. Hindi lang iyon, kundi pamilyar rin siya sa gamit ng mga ito. Pipigilan ang kalaliman. Sa isang iglap lang, biglang lumabas ang celestial origin energy mula sa katawan ni Alvin. Ito ay pinalakas ng batas ng space elemental profundity ng kalawakan. Ang kanyang celestial origin energy ay nagpakita sa anyo ng kulay abong enerhiya sa loob ng maikling sandali bago ito nawala sa paningin. Ito na. Mula sa bintana, napadako ang tingin ni Alvin sa isang itim na salagubang na nangangagat sa balat ng puno sa looban. Sa isang iglap, nagsimulang umikot ang espasyo sa paligid ng salagubang. Nang maramdaman ito, sinubukan ng salagubang na lumipad palayo. Sa kasamaang palad, habang ikinakampay nito ang pakpak at gumalaw pataas, sinalubong ito ng pagtutol at tumalbog pabalik na parang may nataman. Hindi ito makaalis kahit saang direksyon ito lumipad palabas. Dahil nasa gitna ang salagubang, isang paa lang ang kaya nitong igalaw sa bawat direksyon bago ito mapigilan. Higpitin mo. Tumigas ang tingin ni Alvin. Mabilis na lumiit ang espasyong kinalalagyan ng salagubang. Hindi ito tumigil hanggang sa tuluyang madurog ang salagubang. Ang natira na lang sa salagubang ay isang maliit na itim na mantsa. Hindi lamang maaaring mahuli ng batas ng kalawakan ang iba, kundi maaari rin itong gamitin upang manakit at pumatay. Dati, nabasa niya ang tungkol sa lalim ng batas ng kalawakan mula sa Memory Celestial Talisman sa aklatan ng Simplicity Celestial Sect. Gayunpaman, ang kanyang pagkakaintindi ay theoretical lamang. Ngayon na kayanan niya itong gamitin, mas naunawaan niya ito at natuklasan kung gaano ito katikot. Di nagtagal pagkatapos, inilipat niya ang kanyang atensyon sa isa pang lalim mula sa batas ng kalawakan. Pagbaluktot ng kalaliman. Gayon din, sa isang pag-iisip lamang, madali niyang naipakita ang lalim. Nakahanap ang kanyang tingin ng isang sanga sa puno. Ang kawalan sa paligid ng sanga ay muling nagsimulang umalangaw-ngaw. Maya-maya, ang sanga ay marahas na gumalaw sa loob ng maikling sandali bago ito naging alikabok dahil sa distortion profundity. Kalaliman ng cross-dimensional /. Naisip ni Alvin sa sarili. Bigla na lang, nagsimulang lumitaw ang maliliit na bitek sa kawalan. Maya-maya, isang talon ng enerhiya ang lumabas mula sa isa sa mga bitek. Mukhang isang atake mula sa ibang dimensyon. Swoosh! Tumalsik ang talon at tumama sa puno. Hindi lang nito natamba ang puno, kundi pati na rin ang bahagi ng puno na nahawakan ng talon ay tila kinakalawang na. Napakataas ng open-sibong kapangyarihan ng cross-dimensional /profundity. Hindi lang nito kayang putulin ang halos lahat ng bagay, kundi naglalabas din ito ng napakalakas na enerhiyang nakakasira para kalawangin ang target.
Kung gagamitin ko ito para atakihin ang isang tao, bukod sa pinsala mula sa talam, ang kanilang mga panloob na organo ay kakalawagan ng enerhiyang nakakasira kapag pumasok na ang enerhiya sa kanilang mga katawan. Ang cross-dimensional/profundity ang pinakamisteryosong open sibong lalim sa lahat ng lalim mula sa batas ng kalawakan. Ang mga atake nito ay tila nagmula sa ibang dimensyon at nakakapanghina rin. Bago ilipat ang kanyang atensyon sa mas malalim na bahagi, isinara ni Alvin ang bintana gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay. Agad na naging isang nakasarang espasyo ang kanyang silid. Kalaliman ng teleportasyon. Swoosh! Ang buong katawan ni Alvin ay nababalot ng kanyang celestial origin energy na pinalakas ng space elemental profundity. Nagsimulang umikot ang kawalan bago siya biglang naglaho. Di nagtagal, muling lumitaw siya sa patio sa labas ng kanyang silid. Ang teleportation profundity ay nagbibigay daan sa akin na gumalaw sa kalawakan. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, maaari akong mag-teleport mula sa isang lugar patungo sa isa pa kahit na may mga balakid sa pagitan ng dalawang lugar. Gayunpaman, ang saklaw ng teleportasyon ay mga 100 metro lamang sa ngayon. Para sa mga ordinaryong tao, ang 100 metro ay medyo malayo. Kakailanganin nila, kahit man lang 10 segundo para marating ang distansyang iyon sa isang sprint. Gayunpaman, ang kasalukuyang Alvin ay kayang marating ang distansyang 100 metro sa isang pag-iisip lamang. Kahit ang kanyang mga atake ay kayang marating ang 100 metro sa loob lamang ng 1 segundo. Sa pinakasimpleng yugto, kaya ko nang mag-teleport kahit saan sa loob ng 100 metro mula sa aking lokasyon. Kung mauunawaan ko ito hanggang sa unang yugto, sa palagay ko ay dapat na akong mag-teleport kahit saan sa loob ng 10,000 metro. Kung magagawa ko itong maunawaan hanggang sa yugto ng mastery, malamang ay magagawa ko ring mag-teleport sa kahit saang lugar sa loob ng 1,000 kilometro. Malunok si Alvin. Naiisip niya kung gaano kaitikot ang lalim na ito kung magagawa niya itong maunawaan hanggang sa yugto ng mastery. Maya-maya pa, isa pang naisip ang pumasok sa isip niya. Gayunpaman, kahit sa pinakasimpleng yugto pa lang, ang teleportation profundity ay mas mabilis sa isang labanan kumpara sa movement dipitis mula sa ibang mga batas. Tutal, nagte-teleport naman ako kaya hindi ako nahahadlangan ng anumang balakid. Sa isang labanan, kayang mag-teleport ni Alvin sa likod ng kanyang kalaban sa isang kisap mata lamang. Bago pa man siya makareact, nakagawa na siya ng hakbang. Ito ang magbibigay sa kanya ng kalamangan sa isang labanan. Nakakatakot na teknik. 3,112. Bang! Sa looban, tinapakan ni Alvin ang isa niyang paa sa lupa. Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang siya ay lumilipad pataas, tila lumalaban sa grabidad. Kalaliman ng teritoryo o sentimo, broken bar, sa isang iglap lamang, ginamit ni Alvin ang ika-6 na kalaliman mula sa batas ng kalawakan na kanyang naunawaan. Ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng space elemental profundity ay gumalaw sa paligid niya. Sa loob lamang ng ilang sandali, bumuo si Alvin ng isang espasyong teritoryo sa paligid niya. Maraming bitek ang nakita sa espasyong teritoryo. Ang enerhiyang tila nagmula sa ibang dimensyon ay lumabas mula sa mga bitek at nagpakita bilang maliliit na kulay abong kidlat. Ang mga kulay abong kidlat ay kumislap sa paligid niya. Bagamat ang territory profundity ay isang depensibong kalaliman, maaari rin itong gamitin sa opensa. Mas malakas lang ang depensa nito. Kung gagamitin ko ang territory profundity sa isang laban, maaabala nito ang aking kalaban dahil kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa parehong kakayahan sa depensa at opensa mula sa lalim. Kailangan nilang mag-focus na hindi madaig ng nagngangalit na space energy na nakapaloob sa teritoryo. Habang nakatayo siya sa spatial territory, ibinuka ni Alvin ang kanyang mga braso at naramdaman ang magulong enerhiya sa paligid niya. Malinaw niyang nararamdaman ang mabangis na aura mula sa space energy. Pakiramdam niya ay tatama ang enerhiya sa sandaling may anumang dayuhang bagay na pumasok sa saklaw nito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang space energy sa paligid niya na parang isang mainit na yakap na nagpoprotekta sa kanya. Napukaw nito ang pakiramdam na nasa mga bisig ng kanyang ina noong siya ay bata pa.
Huminga ng malalim si Alvin. Biglang dumilat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang langaw na umuugong sa di kalayuan sa harap niya. Sa isang iglap, gumamit siya ng isang alon ng enerhiya upang dalhin ang langaw sa kanyang espasyo. Sa sandaling makapasok ang maliit na langaw sa espasyo, kahit gaano pa ito kaliit, agad itong nahati sa maraming piraso matapos alisin ni Alvin ang kanyang enerhiya mula rito. Ayon sa dati kong pagkakaintindi sa batas ng kalawakan na teritoryo, sa rudimentary stage, nakakalikha ako ng teritoryo na may radius na 10 metro. Sa rudimentary stage, tataas ito sa 100 metro. Sa wakas, sa mastery stage, may posibilidad na tataas ito sa mahigit 1,000 metro. Habang nababasa niya, natuklasan niya na kaya lang niyang lumikha ng teritoryo sa loob ng 10 metrong radius mula sa kanya. Di nagtagal pagkatapos, binawi ni Alvin ang kanyang celestial origin energy at bumaba sa lupa. Isang ekspresyon ng tuwa ang makikita pa rin sa kanyang mukha sa sandaling ito. Sa isang kisap mata lamang, naunawaan na niya ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan. Hindi siya magiging kasing saya kung ang Heaven Sacrificial Divine Fruit ang nakatulong sa kanya na maunawaan ang 9 na lalim mula sa isang ordinaryong batas. Tutal, naunawaan na niya ang batas ng kalawakan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Bukod dito, ang lalim ng 4 na kataas-taasang batas ay kilalang mas mahirap intindihin. Biglang may kumislap sa isip ni Alvin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang matuklasan niya ang isa pang kaaya-ayang sorpresa. Ang batas ng kalawakan ng transportasyon na lalim. Bukod sa pagtulong sa kanya na maunawaan ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan, ang Heaven Sacrificial Fruit ay nakatulong din sa kanya na maunawaan ang mga pangunahing kaalaman ng 7 lalim mula sa batas ng kalawakan. Ang transportation profundity ay gumagana ng katulad ng isang transporting formation. Natural lang, hindi tulad ng isang transporting formation, tanging ang mga nakakaintindi lamang ng batas ng kalawakan ang makakagamit ng kakayahang ito. Bukod pa riyan, ang saklaw ng paglalakbay ng profundity ay natural na limitado kumpara sa isang transporting formation. Totoo ito sa profundity kahit na nasa yugto ng mastery. Tutal, paano ito maihahambing sa isang transporting formation na kumukuha ng enerhiya mula sa maraming mahahalagang materyales at napakaraming celestial crystals? Dahil ang mga pangunahing kaalaman lamang ng transportation profundity ang naunawaan ni Alvin, a sentimo, kakailanganin niya ng oras at pagsisikap bago niya ito lubos na maunawaan at matutunan. Gayunpaman, tuwang-tuwa pa rin siya. Tutal, dahil naunawaan na niya ang mga pangunahing kaalaman, sandali na lang bago niya ito lubusang maunawaan. Patuloy na lumipas ang oras. Sa isang kisap mata lamang, 1 buwan na ang lumipas simula ng kainin ni na Alvin at Jude ang Heaven Sacrificial Divine Fruits. Sa isang liblib na lambak sa labas ng lungsod ng Changi. 2 figure ang gumagalaw sa bilis ng kidlat. Isa sa kanila ay nagniningning sa gininto ang liwanag. Mukha siyang isang Diyos na bumaba sa mundo ng mga mortal. Maraming gininto ang sinag ng espada ang nakapalibot sa kanya, handang tumama. Ang isa pang taong parang pato na nakaupo sa harap ng gininto ang sinag ng espada ay agad na naglaho. Sa isang kisap mata, muling lumitaw siya sa likuran ng kanyang kalaban. Sa sandaling ito, ang figurang nagniningning sa gininto ang liwanag ay biglang nag-alis ng kanyang enerhiya. Sa sandaling nawala ang kanyang enerhiya, nawala rin ang gininto ang liwanag, at inilantad ang isang binata na nakasuot ng abuhing damit. Tiningnan niya ang figurang nakasuot ng lila na lumitaw ilang dosenang metro ang layo mula sa kanya at bumaantong hininga. Sinabi niya, na parang medyo natatalo, walang paraan. Walang paraan na makakasabay ako sa bilis ng pag-teleport mo maliban kung lalakas ako. Sa galaw na ito, hindi ka mahuhuli ng iyong mga kalaban kahit na mas malakas sila kaysa sa iyo. Siyempre, iyon ay sa kondisyon na ang iyong kalaban ay walang kakaibang bilis. Ang 2 taong ito ay walang iba kundi sina Jude at Alvin. Pareho silang lumabas ng patio at umalis ng Changi City kinaumagahan. Sa tulong ng Heaven Sacrificial Divine Fruits, pareho na silang 10 Direction Celestial Dogs ngayon. Sa katunayan, napakalapit na nila sa pagiging isang Celestial King. Ang Heaven Sacrificial Divine Fruit ay talagang kahanga-hanga.
Bukod sa pagpapalakas ng cultivation bases ng dalawa, ang prutas ay nakatulong din sa kanila na maunawaan ang maraming lalim mula sa isang batas. Dahil sa bunga, naunawaan ni Alvin ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan at nasa proseso ng pag-unawa sa ika-7 lalim. Samantala, naunawaan ni Jude ang 8 lalim mula sa batas ng metal. Dahil dito, isa na lamang ang natitira kay Jude na lalim na dapat niyang maunawaan mula sa batas ng metal. Kapag naunawaan na niya ang ika-9 na lalim, lubos na niyang naunawaan ang batas ng metal. Nabigla si Jude nang malaman niyang naunawaan ni Alvin ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Dahil sa natuklasang ito, sabik siyang makipaglaban kay Alvin upang subukan ang kanilang lakas. Natalo na siya ni Alvin dati noong nagkaroon sila ng labanang pangkaibigan, at naisip niya na ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang kanilang lakas at tingnan kung matatalo niya si Alvin. Ganito sila napadpad sa liblib na lambak na ito sa labas ng lungsod ng Changi. Sa laban na ito, hindi tulad ng nauna, hindi na kinailangan ni Alvin ng tulong mula sa mga banal na elemento. Lumaban siya gamit ang sarili niyang lakas at ang kanyang bagong naunawaang batas ng kalawakan. Dahil naunawaan na ni Jude ang 8 lalim mula sa batas ng metal, alam niyang hindi matalinong harapin si Jude ng harapan. Nagpasya siyang gamitin ang teleportation DPT. Dahil sa lalim na ito, hindi siya matamaan ng mga atake ni Jude. Gayunpaman, kahit madali niyang naiwasan ang mga atake ni Jude, ganoon din ang masasabi para kay Jude. Natuklasan niyang hindi rin niya kayang lumapag ng atake kay Jude. Nagawa niyang mag-teleport ng maraming beses sa likod ni Jude, ngunit kapag umaatake siya, palaging nailihis ni Jude ang kanyang mga atake. Ito ay dahil mas nakakaintindi si Jude ng lalim kaysa sa kanya. Pareho silang natigil sa isang pagkakatabla ng matagal bago tuluyang nagdesisyon si Jude na tapusin ang labanan. Alam niyang walang saysay na magpatuloy. Sa anumang kaso, alam niyang kung ito ay isang tunay na laban, mauubusan siya ng Celestial Origin Energy bago si Alvin. Dahil mas marami siyang nagamit na lalim kaysa kay Alvin, a sentimo, natural na mas mabilis na mauubos ang kanyang Celestial Origin Energy. Sa huli, siya ang matatalo. Plano mo ba talagang manatili sa Jade Emperor Heaven? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Jude. Bago sila dumating sa lugar na ito, napag-usapan na nilang dalawa ang kanilang mga plano. Plano ni Alvin na bumalik sa Southern Heaven Territory sa Spirit Overarching Heaven at sa Simplicity Celestial Sect. Sa kabilang banda, plano ni Jude na manatili sa Jade Emperor Heaven. A sentimo, oo. A sentimo, tumango si Jude. A sentimo, ang Cloud Platform Celestial Sect ay hindi kasing halaga sa akin ng Simplicity Celestial Sect para sa iyo a sentimo, Broken Bar wala akong pakialam kung babalik ako sa Spirit Overarching Heaven o mananatili sa Jade Emperor Heaven. Dahil ganoon nga, mas mabuting manatili na lang ako sa Jade Emperor Heaven. A sentimo, noong una, hindi niya maintindihan ang pagpupumilit ni Alvin na bumalik sa Spirit Overarching Heaven at sa Simplicity Celestial Sect. Gayunpaman, matapos makinig sa paliwanag ni Alvin tungkol sa kung paano siya may utang na loob sa sect leader ng Simplicity Celestial Sect, sa wakas ay naintindihan niya si Alvin. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa Wind Shadow Escape Talisman na ibinigay ng sect leader ng Simplicity Celestial Sect kay Alvin, a sentimo, tiyak na mamamatay na sana si Alvin. Sa oras na iyon, paano makukuha ni Alvin ang Heaven Sacrificial Divine Fruit at ang maraming benepisyo nito? Isa nga itong malaking pabor. Dapat mong isipin ang pagbabalik kasama ko. Sa hinaharap, maaari tayong mag-alaga sa isa't isa pagpasok natin sa Profound Nether Mansion o pagpunta sa mas magandang lugar, sinubukan ni Alvin na hikayatin si Jude. Totoo na wala akong masyadong pakialam sa Cloud Platform Celestial Sect, at totoo rin na hindi mahalaga kung saang Devata Realm ako naruroon. Gayunpaman, kailangan kong aminin na ang dahilan kung bakit hindi ako babalik ay dahil sa iyo, sagot ni Jude. Ako. Nagulat si Alvin. Oo. Tumango si Jude bago determinadong nagsabi, alam kong mababantayan natin ang isa't isa at mababawasan ang pressure sa isa't isa kung magkakasama tayo sa Spirit Overarching Heaven. Gayunpaman, ayaw kong mabawasan ang pressure sa akin.
Gusto kong mag-udyok sa akin ang pressure na lumakas agad. Gusto kong ipaghiganti ang aking angkan sa lalong madaling panahon. 3,113. Pakisabi naman kay Sister Hannah ang desisyon ko, at sabihin mo sa kanya na huwag siyang mag-alala tungkol sa akin. Hindi na ako katulad ng dati. Tiyak na magtatagumpay ako kahit wala na siya para alagaan ako, sabi ni Jude kay Alvin bago ito umalis. Dahil hindi pa lubusang nakakapag-integrate si Hannah sa 7 Orifices Exquisite Sword ni Alvin, wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa labas. Gayunpaman, mula sa pakikipag-usap ni Alvin sa Divine Elements, nalaman niyang nakuha ni Jude ang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Hindi na kailangang sabihin, tuwang-tuwa siya para kay Jude. Malaki na siya ngayon. Bumantong hininga si Hannah matapos ihatid ni Alvin ang mensahe ni Jude sa kanya. Wala na siyang sinabi pa pagkatapos noon. Gayunpaman, ramdam ni Alvin na nag-aalala ito para kay Jude. Sinabi niya sa pagtatangkang panatagin ito, sa kasalukuyan niyang lakas, hanggat hindi siya kikilos ng pabaya, hindi magiging mahirap para sa kanya na umunlad sa kanyang buong potensyal. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, tila bumuti ang pakiramdam ni Hannah. Panahon na para bumalik sa spirit overarching heaven. Matapos mawala si Jude sa paningin, tumalikod si Alvin at bumalik sa Changi City. Para makabalik sa Profound Nether Mansion sa Southern Heaven Territory ng Spirit Overarching Heaven, kinailangan niyang gamitin ang transporting formation ng lungsod. Si Lucas, ang pinuno ng sect ng Simplicity Celestial Sect, ay gumanap ng malaking papel sa kamakailang tagumpay at pagbuti ng lakas ni Alvin. Kung tutuusin, kung hindi siya binigyan ni Lucas ng Wind Shadow Escape Talisman, hindi siya makakatakas mula sa 9 Palaces Celestial King na naghihintay na patayin siya sa labas ng ari-arian ng Simplicity Celestial Sect. Kung hindi siya makakatakas mula sa assassin, paano niya makukuha ang Heaven Sacrificial Fruit? Paano siya magiging isang 10 Direction Celestial Duke at makakaintindi ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan? Kahit na mapatay niya ang assassin mula sa Blood Skull gang pagkatapos gamitin ang kanyang consumable Royal Grade Celestial Weapon, magdurusa pa rin siya ng malaking kawalan dahil mas nakakaintindi ang assassin ng lalim kaysa sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit nang matagpuan siya ng 2 9 Palaces Celestial King mula sa Blood Skull gang isang buwan na ang nakalipas, hindi niya ginamit ang kanyang consumable Royal Grade Celestial Weapon. Walang garantiya na makakatakas siya kahit na gamitin niya ito. Bukod pa rito, may 2 mamamatay tao noong panahong iyon. Mabuti na lang at may taglay si Jude na isang nakapagliligtas buhay na Celestial Talisman na nagpahintulot sa kanila na makatakas. Kung wala si Jude, kahit na walang saysay ito, mapipilitin siyang gamitin ang kanyang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon at isugal ang kanyang buhay para labanan ang 2 9 Palaces Celestial Kings. Mabuti na lang at hindi ko nasayang ang Wind Shadow Escape Talisman na sect leader. Isang 10 Direction Celestial Duke na hindi pa umaabot sa edad na 100. Madali lang para sa akin ang direktang makapasok sa Profound Nether Mansion, di ba? Naisip ni Alvin sa sarili habang pabalik siya sa Changi City. Nagniningning ang kanyang mga mata, at kumikirot ang kanyang puso sa tuwa nang maisip niya ito. Malaki ang posibilidad na ang isang 10 Direction Celestial Duke na wala pang 100 taong gulang ay makakalusot sa normal na proseso upang makapasok sa Profound Nether Mansion. Bagamat itinuturing siyang isang henyo noong siya ay isang peak overarching heavenly supreme celestials na nakaunawa ng 2 lalim mula sa batas ng apoy, mayroon ding iba na katulad niya sa Profound Nether Mansion. Bukod dito, marami sa mga promising talents na ito, sa takbo ng kasaysayan, ay napatunayang pangkaraniwan sa kanilang mga buhay at nanatiling ganoon. Sa makatuwid, ang isang peak overarching heavenly supreme celestial na wala pang 100 taong gulang na nakaunawa ng 2 lalim ng isang batas ay hindi sapat na namumukod tanging upang direktang makapasok sa Profound Nether Mansion. Sa makatuwid, bago ito, si Alvin ay maaari lamang dumaan sa tamang channel at sumali sa Simplicity Celestial Sect upang maghintay ng pagkakataong makapasok sa Profound Nether Mansion. Ngayong naubos na niya ang Heaven Sacrificial Divine Fruit, hindi lamang siya naging isang 10 Direction Celestial Duke, kundi naunawaan din niya ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan, isa sa 4 na kataas-taasang batas.
Higit sa lahat, hindi pa siya umaabot ng 100 taong gulang. Masasabing ang mga nagawa ni Alvin sa kanyang edad ay walang katulad sa kasaysayan ng Profound Nether Mansion at ng Southern Territory. Ano man ang kanyang kinabukasan, ang kanyang mga kasalukuyang nagawa ay sapat na upang maakit ang atensyon ng Profound Nether Mansion. Hindi mahalaga kahit na makuha niya ito sa pamamagitan ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Sa Devata Realms, ang kakayahang makatagpo ng mga hindi inaasahang engkwentro ay itinuturing ding kakayahan ng isang tao. Sa teritoryo ng katimugang langit ng espiritong namamahalang langit, ang dalawang Nine Palaces Celestial King mula sa Blood Skull Gang ay nagulat pabalik sa organisasyon ng walang dala. Hindi nila isiniwalat na kasalanan nila kung bakit nakatakas si Alvin. Dahil dito, napagpasyahan ng Blood Skull Gang na si Alvin ay namatay at naging sakripisyo sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit matapos siyang lokohin ng Reincarnated Celestial Emperor. Matapos makarating sa konklusyong ito, nagpasya ang organisasyon na isantabi ang misyon. Kadalasan, nangangahulugan ito na sarado na ang kaso. Gayunpaman, dahil walang bangkay na magsisilbing ebidensya, ayon sa protocol, maaari lamang nilang isantabi ang kaso sa halip na opisyal na isara ang kaso. Gayunpaman, kung biglang lumitaw muli ang target, patuloy silang magpapadala ng mga tao upang tapusin ang trabaho kahit ano paman. Hindi nila maaaring isantabi ang misyong ito. Kahit na magdesisyon si Alvin na manatili sa Jade Emperor Heaven, dapat magpatuloy ang misyong ito. Malungkot na sabi ni Von, ang Nine Palaces Celestial King mula sa Blood Skull Gang na nagpatakas kay Alvin ng 2 beses, gayunpaman, hindi ko masasabing nakilala ko si Alvin. Hindi matapos naming iulat ni Jojo na hindi namin mahanap si Alvin sa Jade Emperor Heaven. Sinadya ni Von at ng kanyang kasama, isa pang hari ng langit ng Siyam na palasyo, na itinago ang impormasyon mula sa Blood Skull Gang, na nagresulta sa isang maling desisyon na ginawa ng gang. Natural lang, pwede sanang sabihin ng dalawa na gumamit si Alvin ng isa pang Wind Shadow Escape Talisman o sabihin ang totoo kung paano ginamit ng isang tao ang isang uri ng escape na Celestial Talisman at iniligtas si Alvin. Gayunpaman, magiging mahirap ito dahil kailangan nilang isalaysay ng detalyado ang lahat. Para maging simple, nagsinungaling sila. Bagamat bunga ito ng sarili niyang kagagawan, si Von ay nadismaya at nabigo nang marinig niya ang paghatol ng Blood Skull Gang. Labis siyang napahiya dahil hinayaan niyang makatakas sa kanya ng 2 beses ang isang simpleng overarching Heavenly Supreme Celestial tulad ni Alvin. Hinangad niyang durugan ang mga buto ni Alvin at ikalat sa hangin. Kung sakaling hindi muling lumitaw si Alvin at nagdesisyong manatili sa Jade Emperor Heaven, ngayong nagpasya na ang Blood Skull Gang na isantabi ang kaso, nangangahulugan ito na kailangan niyang kumilos ng mag-isa at hindi na maaaring umasa sa mga mapagkukunan ng gang kung gusto niyang patayin si Alvin. Kung wala ang mga mapagkukunan ng gang, para siyang naghahanap ng karayom A-Sentimo, sa dayami para hanapin si Alvin sa Jade Emperor Heaven. Matapos pag-isipan ang bagay na ito ng matagal, biglang naalala ni Von si William, ang Grand Elder ng Simplicity Celestial Sect. Dapat kong makausap si William tungkol sa bagay na ito. Taglay ni Von ang Soul Pearl ni William kaya direktang makontak niya si William. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na isang araw na nakatakas si Alvin mula sa kanya sa labas ng ari-arian ng Simplicity Celestial Sect gamit ang Wind Shadow Escape Talisman, hindi na isang Grand Elder si William at pinatalsik na mula sa Simplicity Celestial Sect. Mahirap ang buhay para kay William dahil agad na naghiganti ang kanyang mga kaaway matapos nilang matuklasan na wala na siyang suporta mula sa Simplicity Celestial Sect. Panginoon ko! Agad na tugon ni William pagkatanggap niya ng mensahe ni Von. Hindi na siya nang ahas na magpaliban pa kahit na nagtatago na siya ngayon sa isang latian dahil sa desperasyon. Base sa pagkakaalam ko, dapat ay mayroon ang Simplicity Celestial Sect ng Soul Pearl ni Alvin dahil isa siyang disipulo. Tingnan mo ang kanyang Soul Pearl para makita kung nabasag na ito. Ang tono ni Von ay mapagmataas at mapagutos. Panginoon ko! Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang may posibilidad na patay na si Alvin? Bagamat hindi nagustuhan ni William ang mapanghamak at mapagutos na tono ni Von, nagliwanag ang kanyang mga mata at namulat ang isang ngiti sa kanyang mukha nang maisip niya ang kahulugan ng mga salita ni Von.
Noong una, nagalit siya kay Von. Kung tutuusin, hindi siya masyadong nagsikap na itago ang kanyang pakikipagsabuatan kay Von at dahil dito ay pinalayas siya ni Lucas mula sa sekta. Gayunpaman, pagkatapos ng malaking sakripisyong iyon, nalaman niyang nabigo si Von na patayin si Alvin. Paano siyang hindi makakaramdam ng sama ng loob? Nang malaman niyang may posibilidad na patay na si Alvin, nawala rin ang kanyang sama ng loob kay Von. Oo. Sagot ni Von at maikling ikinwento ang nangyari matapos umalis si Alvin sa Simplicity Celestial Sect at ang pakikipagtagpo ni Alvin sa muling nagkatawang taong Celestial Emperor. Hindi namin natagpuan si Alvin sa lugar kung saan siya dinala ng transporting formation sa Jade Emperor Heaven. Dahil dito, nagpa siya ang Blood Skull Gang na isantabi ang misyon dahil napagpasyahan nilang siya ay isinakripisyo sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit ng muling nagkatawang taong Celestial Emperor na iyon. Nalinlang si Alvin para maging sakripisyo para sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Bilang dating Grand Elder ng Simplicity Celestial Sect at bilang isang taong nabuhay ng mas matagal kaysa kay Lucas, natural lang na narinig ni William ang tungkol sa Heaven Sacrificial Divine Fruit. Tumawa siya ng malakas nang marinig niyang nalinlang si Alvin ng isang Celestial Emperor. Paano magiging simpleng tao ang isang reincarnated Celestial Emperor? Sa kanyang palagay, hindi makakaligtas si Alvin sa ganitong pagsubok. Kaya naman, sinabi niya kay Von, Panginoon Von, sa palagay ko ay masyado kang nag-iisip. Kung si Alvin ay nalinlang ng reincarnated Celestial Emperor para maging sakripisyo sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit, walang paraan para buhay pa siya. Mahina ang boses na sinabi ni Von, gusto ko ng kumpirmasyon ng kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng kanyang Soul Pearl. 3,114. Kung hindi nakilala ni Von si Alvin sa langit ng Jade Emperor, katulad ni William, iisipin niyang patay na si Alvin. Gayunpaman, alam niyang buhay pa si Alvin. Gusto lang niyang tingnan ni William ang Soul Pearl upang ang balita tungkol sa buo na Soul Pearl ni Alvin ay kumalat sa Blood Skull Gang. Sa panahong iyon, ipagpapatuloy ng Blood Skull Gang ang misyon na patayin si Alvin. Panginoon ko, nakangiting sagot ni William, natatakot akong hindi mo alam na noong tumakas si Alvin mula sa iyo pagkatapos umalis sa ari-arian ng Simplicity Celestial Sect, pinalayas ako ng pinuno ng sect na si Lucas. Kung ako pa rin ang Grand Elder, madali para sa akin na suriin ang Soul Pearl ni Alvin. Gayunpaman, wala na akong magagawa tungkol dito ngayon. Nang marinig ang mga salita ni William, malamig na sumangot si Von bago sinabing, kahit na hindi ka ang Grand Elder ng Simplicity Celestial Sect, hindi ba dapat ay mayroon kang mga tapat na tagasunod sa sekta? Hindi naman dapat mahirap para sa iyo na hilingin sa kanila na suriin ang Soul Pearl ni Alvin para sa iyo, tama ba? Panginoon ko, marami na akong nasaktan noon. Simula noong araw na umalis ako sa Simplicity Celestial Sect, tumatakas na ako mula sa aking mga kaaway. Paano magiging tapat sa akin ang mga taong iyon ngayong nahulog na ako sa ganitong kalagayan? Sa tingin mo ba ay handa silang gumawa ng pabor sa akin? Mapait na sabi ni William. Kung magagawa mo ang gawaing ito, irerekomenda kita sa Blood Skull Gang para maging isa ka sa aming mga assassin, sagot ni Von. Nang marinig ang mga salita ni Von, nanlaki ang mga mata ni William sa gulat nang lumitaw ang isang nasasabik na ekspresyon sa kanyang mukha. Panginoon ko, di sino ba talaga ang ibig mong sabihin? Tapusin mo ang gawaing ito, at pag-uusapan natin ito mamaya, sabi ni Von. Magtiwala ka, Panginoon ko, sisiguraduhin kung matatapos ko ang gawaing ito. Pangako ni William. Bagamat hindi siya nagsisinungaling kay Von tungkol sa hindi niya pag-check sa Soul Pearl ni Alvin, hindi naman ito imposible. Maaaring ayaw siyang gawa ng pabor ng mga taong iyon ngayong hindi na siya ang Grand Elder ng Simplicity Celestial Sect, ngunit ibang usapan na kung makapag-aalok siya sa kanila ng mga benepisyo. Hindi na nagatubili si William at agad na nakipag-ugnayan sa ikatlong Elder ng Simplicity Celestial Sect. Ikatlong Elder. Nang matanggap ng ikatlong Elder ng Simplicity Celestial Sect ang mensahe ni William, siya ay nag-alala. Grand Elder. Hindi na ako ang dakilang Elder. Pangatlong Elder, prangka na ako sayo. Kailangan mo akong tulungan. Kaunting pagsisikap lang ang kakailanganin mo, pero gagawin kong sulit ito para sayo.
Walang paligoy-ligoy na sabi ni William. Sinabi niya sa ikatlong elder ang bagay na ibibigay sa kanya kapalit ng maliit na pabor. Agad na nagliwanag ang mga mata ng ikatlong elder ng Simplicity Celestial Sect, halatang handang gumawa ng pabor kay William. Lolong elder, sigurado ka ba? Handa ka ba talagang magbayad ng ganito kamahal para sa isang maliit na pabor? Hindi sumagot si William. Kapalit ng malaking halaga, nagkaroon siya ng pagkakataong maging isang mamamatay tao sa Blood Skull Gang. Sa pagkakataong iyon, walang presyong masyadong mataas para sa isang taong desperado tulad niya. Ang kailangan lang niya ay gawin sa kanya ang pabor na ito ng ikatlong elder. Pagkalipas ng halos kalahating oras, sa wakas ay nakatanggap si William ng mensahe mula sa ikatlong elder. Nang marinig ang mga salita ng ikatlong elder, kumunot ang noo niya, at dumilim ang kanyang ekspresyon. Ikatlong elder, sigurado ka bang buo ang soul pearl ni Alvin? Oo, sagot ng ikatlong elder, nakita ko mismo ang kanyang soul pearl. Bukod dito, kinumpirma ko na ang soul pearl ay kay Alvin. Sige. Huminga ng malalim si William, at bahagyang humupa ang kanyang ekspresyon. Tinupad ko ang ipinangako ko sa iyo sa. Ibinahagi niya ang lokasyon ng isang kayamanang itinago niya sa isang sulok ng ari-arian ng Simplicity Celestial Sect noong siya pa ang Grand Elder ng Simplicity Celestial Sect. Dahil magiging napakahirap para sa kanya na bumalik upang kunin ang kayamanang iyon, hindi siya nag-atubiling ibigay ito. Pagkatapos niyang makipag-usap sa ikatlong elder, bumulong siya sa sarili, hindi ko inaasahan na makakaligtas si Alvin matapos malinlang ng isang reincarnated Celestial Emperor at maiiwasan ang kapalaran ng pagiging isang sakripisyo sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Nahirapan siyang tanggapin na buhay pa si Alvin. Kumislap ang kanyang mga mata habang inaalo ang sarili. Maaaring nabigo ang muling nagkatawang taong emperador ng langit na gamitin si Alvin bilang sakripisyo. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na hindi na mamamatay si Alvin sa hinaharap. Dahil sa kaisipang ito, dali-dali niyang tinawagan si Von. Panginoon ko, kinumpirma ng aking source na buo ang soul pearl ni Alvin. Buhay pa siya. Sige. Matapos sumagot si Von, hiniling niya kay William na sumakay sa isang transporting formation para maglakbay papunta sa isa sa mga sangay ng Blood Skull Gang matapos mangakong irerekomende niya si William sa Blood Skull Gang. Hindi nag-aksaya ng oras si William at mabilis na nagtungo sa sangay ng Blood Skull Gang. Tinupad ni Von ang kanyang pangako at matagumpay na naging mamamatay tao si William ng Blood Skull Gang. Kasabay nito, sa ilalim ng utos ni Von, kinailangan niyang magpatotoo na buhay pa si Alvin sa harap ng mga nakatataas sa Blood Skull Gang. Natural lang, minanipula ni Von ang serye ng mga pangyayaring ito. Alam niyang ang pangunahing kahalagahan ni William ay ang magpatotoo sa mga nakatataas sa Blood Skull Gang na buhay si Alvin. Dahil sa patoto ni William, ang misyong na isantabi ay muling naging aktibo. Samantala, si Luis, ang anak sa labas ng pangalawang pinuno ng Blood Skull Gang, ay nakatanggap din ng balita mula sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwala, at nagdilim ang kanyang kalooban. Ano? Aktibo na naman ang misyon. Hindi ba't nilinlang siya ng isang muling nagkatawang taong Celestial Emperor para maging sakripisyo sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit? Paano siya nabubuhay pa? Kaya buhay pa siya, sabi ni Casper. Gayunpaman, hindi pa natin sigurado kung nakatakas siya mula sa muling nagkatawang taong emperador ng langit. Marahil ay hindi pa lang siya naihain. Kung ganoon nga, hindi magtatagal at mamamatay din siya. Iyon na nga siguro. Ang isang muling nagkatawang tao na Celestial Emperor ay dapat na makapangyarihan kahit na ang kanyang lakas ay walang kapantay sa nakaraan. Sa usapin ng karanasan at kaalaman, kahit 10 Alvin ay hindi maihahambing sa muling nagkatawang tao na Celestial Emperor. Tumanggaw si Luis, agad na tinanggap ang teoryang ito. Gayunpaman, bago pa man tuluyang makasiguro si Luis, sinira ni Casper, na nagbigay ng pag-asa kay Luis, ang kanyang pag-asa sa pamamagitan ng pagdaragdag. Gayunpaman, may posibilidad din na nakatakas si Alvin mula sa muling nagkatawang taong Celestial Emperor. Sa isa sa mga lungsod sa ilalim ng Profound Nether Mansion sa Southern Heaven Territory ng Spirit Overarching Heaven, isang figure ang lumitaw sa isang transportation formation. Nasaan ako?
Ang taong ito ay walang iba kundi si Alvin na bumalik mula sa Yan Mountain Mansion sa Equal Heaven territory ng Jade Emperor Heaven sa pamamagitan ng isang transportation formation sa Changi City. Ang lungsod ng pulang bundok. Matapos makipag-usap sa mga lokal, natuklasan ni Alvin ang kanyang kinaroroonan. Pinag-aralan niya ang mga mapa ng mga teritoryo ng Profound Nether Mansion habang siya ay nasa aklatan ng Simplicity Celestial Sect kaya naalala niya na ang Red Mountain City ay matatagpuan sa timog ng Simplicity Celestial Sect. Medyo malayo ang pagitan ng Red Mountain City at ng ari-arian ng Simplicity Celestial Sect. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang bilis, hindi magtatagal bago siya makarating sa kanyang destinasyon. Ilang araw ang lumipas. Sa wakas ay nakarating na si Alvin sa labas ng ari-arian ng Simplicity Celestial Sect. Bumantong hininga siya habang nakatayo sa labas ng ari-arian. Sandali lang akong umalis, pero parang ang tagal na ng panahon. Di nagtagal, pumasok siya sa lupain ng Simplicity Celestial Sect. Pagkapasok niya pa lang, hinarang siya ng mga nagpapatrulyang disipulo. Isang tunay na disipulo. Yumuko ang mga nagpapatrulyang disipulo at binati si Alvin pagkapikitin niya ng kanyang token. Bahagyang tumango si Alvin bilang tugon bago umalis. Nagbulungan ang mga nagpapatrulyang disipulo habang pinapanood nila si Alvin na umalis. Hindi ko pa siya nakikita dati. Kailan pa nagkaroon ng bagong tunay na disipulo ang ating sekta? Kakabalik mo lang sa sekta ilang araw na ang nakalipas kaya hindi mo alam na ang pinuno ng sekta ay pumili ng isang tao para pumalit sa huling tunay na disipulo. Ang pangalan niya ay Alvin. Kakasali lang niya sa sekta hindi pa katagalan. Tama iyan. Ang binata na nakasuot ng lila ay si Alvin. Hindi ba't sabi nila isa siyang peak overarching heavenly supreme celestial na nakaunawa ng dalawang lalim mula sa isang batas? Gayunpaman, batay sa kanyang bilis at celestial origin energy kanina, tila maihahambing ito sa isang celestial duke, tama ba? Posible kayang nagkaroon siya ng malaking tagumpay at naging isang one basic celestial duke. Isang pangunahing celestial duke na wala pang 100 taong gulang. Natural na walang kaalam-alam si Alvin sa mga talakayan sa pagitan ng mga nagpapatrulyang disipulo. Pagbalik niya, hinanap niya agad si Lucas, ang pinuno ng sekta ng Simplicity Celestial Sect. Pagpasok niya sa estate, nagpadala na sa kanya si Lucas ng mensahe na nagsasabing magkita sila sa tirahan ni Lucas. Walang pumihil kay Alvin pagpasok niya sa looban ni Lucas dahil ipinaalam na ni Lucas sa mga nagpapatrulyang disipulo ang pagdating ni Alvin. Naghihintay na si Lucas kay Alvin sa looban ng kanyang tirahan. Pinuno ng sekta. Bati ni Alvin kay Lucas. Hindi nagaksaya ng oras si Lucas sa mga masayang salita. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin at sabik na nagtanong, "Kumusta?" Nakarinig si Lucas ng mga bulong-bulungan mula sa kanyang mga kaibigan na hindi taga-Profound Nether Mansion na isang reincarnated Celestial Emperor ang nagplano at matagumpay na nilinlang ang mga peak overarching Heaven Supreme Celestials upang maging sakripisyo sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit sa Jade Emperor Heaven. Bukod dito, bago umalis si Alvin, naalala niya na may nabanggit si Alvin tungkol sa Heaven Sacrificial Divine Fruit. Sa makatuwid, hindi mahirap para sa kanya na pag-ugnayin ang dalawang bagay na ito. Swoosh! Tinanggal ni Alvin ang pagkakatago ng Profound Divine Metal sa kanyang kaluluwa at inilabas ang kanyang soul aura, na inilantad ang kanyang lakas kay Lucas. Ito. Nang maramdaman ni Lucas ang soul aura ni Alvin, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nakuha mo ba ang Heaven Sacrificial Divine Fruit? Naramdaman ni Lucas na si Alvin ay isa na ngayong 10 Direction Celestial Duke batay sa soul aura ni Alvin, ngunit hindi niya maiwasang humingi ng kumpirmasyon, isa ka na bang 10 Direction Celestial Duke? 3,115. Tumango si Alvin. Mas lalong lumiwanag ang mga mata ni Lucas habang namula ang kanyang mukha dahil sa tuwa. Bumilis din ang kanyang paghinga. Matagal bago niya napigilan ang kanyang tuwa. Pinuno ng sekta, tanong ni Alvin, karaniwan, anong mga pagkakataon ang magpapahintulot sa Blood Skull Gang na subaybayan ako sa Devata Realms? Ano?
Ang pinanibik ni Lucas ay napalitan ng pagkabigla nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Sinundan ka ng mamamatay tao mula sa Blood Skull Gang hanggang sa Jade Emperor Heaven. Oo. Tumango si Alvin. Hindi lang sila pumunta sa Jade Emperor Heaven, kundi nahanap pa nila ang eksaktong lokasyon kung saan Mountain Mansion ng Equal Heaven Territory. Ang usapin ng pagkakatagpo sa kanya ng dalawang mamamatay tao sa Jade Emperor Heaven ay palaging bumabagabag kay Alvin. Kaya naman, sabik siyang malaman kung paano siya natagpuan ng mga mamamatay tao na iyon sa Yan Mountain Mansion sa Equal Heaven Territory ng Jade Emperor Heaven. Nangangahulugan ito na ang Blood Skull Gang ay dapat nagpadala ng isang Formation Master upang imbestigahan ang iyong destinasyon sa pamamagitan ng transporting formation na iyong ginamit, seryosong sabi ni Lucas. Gayunpaman, upang imbestigahan ang transporting formation, dapat ay kumuha sila ng pahintulot mula sa isa sa mga Vice Mansion Masters ng Profound Nether Mansion. Ang Mansion Master ay may mataas na awtoridad at hindi basta-basta magbibigay ng access sa sinuman sa transporting formation, lalo na ang Blood Skull Gang. Dahil dito, pinaghihinalaan ko na isa sa mga Vice Mansion Masters ang dapat na nagpahintulot nito. Tila may kumpiyansa siya nang sabihin niya ang kanyang hinala. Bahagyang naniningkit ang mga mata ni Alvin nang may kumislap na malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Pinuno ng sekta, sigurado ka bang isa sa mga Vice Mansion Masters ng Profound Nether Sect ang nagbigay ng pahintulot sa Blood Skull Gang na siyasatin ang transporting formation na ginamit ko para maglakbay papunta sa Jade Emperor Heaven? Tumango si Lucas. Naging malamig ang ekspresyon ni Alvin habang patuloy siyang nagtatanong sa mahinang boses. Pinuno ng sekta, ilan ang mga Vice Mansion Masters sa Profound Nether Mansion? 3 sila, sagot ni Lucas. Pagkatapos, malakas niyang sinabi, gayunpaman, hindi ako naniniwala na bibigyan nila ng pahintulot ang Blood Skull Gang na siyasatin ang transporting formation para lang mapatay ng mga assassin ang isang disipulo ng Simplicity Celestial Sect. Tutal, kung mabubunyag ang bagay na ito, hindi sila hahayaang makalusot ng Mansion Master. Sa palagay ko, ang Vice Mansion Master na nagbigay ng pahintulot sa Blood Skull Gang ay hindi alam na hinahabol ka ng assassin. Dahil ang Simplicity Celestial Sect ay nasasakupan ng Profound Nether Mansion, medyo pamilyar siya sa panloob na paggana ng mansyon. Sa katunayan, pinaghihinalaan kong hindi alam ng Vice Mansion Master na nagbigay siya ng pahintulot sa Blood Skull Gang. Tutal, kung mabubunyag ang bagay na ito, siguradong matatapos na ang lahat. Hindi mahalaga sa akin kung alam niya o hindi. Tutal, katotohanang tinulungan niya ang dalawang assassin na mahanap ako. Kumislap ang kanyang mga mata sa isang mabangis na liwanag. Noong mga oras na iyon, kung hindi dahil kay Jude, malamang ay napatay na siya ng dalawang assassin mula sa Blood Skull Gang. Ano ang mga cultivation base ng mga assassin na ipinadala ng Blood Skull Gang para habulin ka? Tanong ni Lucas. Isa sa kanila ang assassin na naghintay sa akin sa labas ng estate ng sect bago ako umalis, at ang isa pa ay isang Nine Palaces Celestial King, sabi ni Alvin. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lucas. Naalala niya na ang dating mamamatay tao ay isa ring Nine Palaces Celestial King. Nangangahulugan ito na ang Blood Skull Gang ay nagpadala ng dalawang Nine Palaces Celestial King upang patayin si Alvin sa Jade Emperor Heaven. Sa pag-iisip tungkol dito, nakaramdam siya ng kilabot. Lalo na si Alvin, sentimo, madali lang para sa dalawang Nine Palaces Celestial King na patayin siya. Pagkatapos ng isang ikot ng emosyonal na roller coaster ride, tumingin siya kay Alvin at nagtanong ng may pagtataka, Alvin, sentimo, paano ka nakatakas mula sa 200 na hari ng langit sa palasyo? Kasabay nito, napaisip si Lucas sa sarili, possible kayang hindi pa niya nauubos ang gamit ng nauubos na Royal Grade Celestial Weapon. Tutal, dahil sa mga benepisyo mula sa Heaven Sacrificial Divine Fruit, kung ginamit ni Alvin ang kanyang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon, hindi imposible para sa kanya na makatakas o mapatay ang dalawang assassin. Sumagot si Alvin, sentimo, tinulungan ako ng kaibigan ko na makatakas gamit ang isang escape type na Celestial Talisman na maihahambing sa Wind Shadow Escape Talisman, sabi ni Alvin. Kaibigan mo? Nagulat si Lucas.
Siya si Jude na unang nireranggo sa ibabang realm ng Southern Heaven Ancient Realm at sumali sa Cloud Platform Celestial Sect. Mayroong 2 Heaven Sacrificial Divine Fruits kaya bawat isa sa amin ay nakakonsumo ng isa, sabi ni Alvin. Jude. Nagulat si Lucas. Nagtulungan ba kayong dalawa para makuha ang Heaven Sacrificial Divine Fruits mula sa reinkarnasyon ng Celestial Emperor? Parang ganoon. Tumango si Alvin. Hindi ko inaasahan na magiging ganito rin kaswert ang Cloud Platform Celestial Sect. Bumantong hininga si Lucas habang sinasabi, magiging maliwanag ang kinabukasan ni Jude kapag sumali na siya sa Profound Nether Mansion. Sa oras na iyon, ang mga kalbong asno ay gagantimpalaan ng malaki ng Mansion Master. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, hindi siya nakaramdam ng inggit. Tutal, ang kanyang Simplicity Celestial Sect ay may kay Alvin. Hindi sumama sa akin si Jude. Nagpasya siyang manatili sa langit ng Jade Emperor, sabi ni Alvin habang umiiling. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, sentimo, tumawa si Lucas bago niya sinabi, lumalabas na hindi napigilan ng mga kalbong asno si Jude. Pagkatapos ng ilang sandali, naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang nakatingin kay Alvin at sinabing, Alvin, sentimo, salamat. Alam ni Lucas na maaaring pinili ni Alvin na huwag bumalik sa Spirit Overarching Heaven. Dahil bumalik na si Alvin, sentimo, tiyak na may intensyon si Alvin na sumali sa Profound Nether Mansion. Kung mahusay ang ipinakita ni Alvin sa Profound Nether Mansion, tiyak na gagantimpalaan ng Mansion Master ng Profound Nether Mansion si Lucas. Pinuno ng sekta, masyado kang mabait. Kung hindi dahil sa iyong Wind Shadow Escape Talisman, hindi ako makakatakas mula sa assassin ng Blood Skull Gang at makukuha ang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Umiling si Alvin. Sa katunayan, mas gusto kong manatili sa Spirit Overarching Heaven kaysa sa Jade Emperor Heaven. Tutal, pamilyar na ako rito. Kaya ang pagsali sa Profound Nether Mansion ang pinakamagandang pagpipilian para sa akin. Hindi niya hinintay ang sagot ni Lucas at nagpatuloy sa pagtatanong, pinuno ng sekta, gusto kong sumali sa Profound Nether Mansion sa lalong madaling panahon. May paraan ba para gawin iyon? Sa kasalukuyan mong lakas, madali para sa iyo na sumali sa Profound Nether Mansion, sagot ni Lucas habang binabasag ang isang Communication Celestial Talisman para magpadala ng mensahe. Sandali, nagkaroon siya ng distracted na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan, nakangiti niyang sinabi kay Alvin, sentimo, Alvin, sentimo, nakausap ko na ang aking nakatatandang tiyuhin. Darating siya at dadalhin ka sa Profound Nether Mansion sa loob ng 3 araw. Sentimo, ang iyong senior na tiyuhin. Sentimo, nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Sentimo, isa ba siya sa 10 inspector sa Profound Nether Mansion? Sentimo, pagdating niya sa Simplicity Celestial Sect, marami siyang narinig na nag-uusap tungkol sa isang senior ng sekta na isa sa 10 inspector ng Profound Nether Mansion. Kaya naman, naisip niya na malamang na ang senior na iyon ay ang senior na tiyuhin ni Lucas. Oo, nakangiting sagot ni Lucas, tuwang-tuwa ang aking nakatatandang tiyuhin na malaman na ikaw ay naging isang 10 Direction Celestial Duke sa edad na wala pang 100 taong gulang matapos mong kainin ang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Sinabi pa niya na gamit ang iyong likas na talento at kasanayan sa pag-unawa, tiyak na papasa ka sa pagsusulit ng Imperial Tutor Pavilion sa Profound Nether Mansion at magiging Imperial Tutor. Imperial Tutor Pavilion. Imperial Tutor. Naguluhan si Alvin. Hindi pa niya naririnig ang mga bagay na ito tungkol sa Profound Nether Mansion. Ang Imperial Tutor Pavilion ay kakaiba sa Profound Nether Mansion. Walang Imperial Tutor sa loob ng nakalipas na 30,000 taon sa mansyon. Kaya, natural lang, sa paglipas ng panahon, nagsimulang makalimutan ng mga tao ang Imperial Tutor Pavilion. Sa katunayan, maraming tao mula sa Profound Nether Mansion ang hindi alam ang tungkol sa pagkakaroon nito. Nagningning ang mga mata ni Lucas habang nakatingin kay Alvin. Alvin, sentimo,
Sentimo, sa kasalukuyan mong lakas at edad, tiyak na madali mong mapapasa ang pagsusulit at magiging unang Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion sa loob ng 30,000 taon. Walang Imperial Tutor sa nakalipas na 30,000 taon. Hindi napigilan ni Alvin na magtanong, pinuno ng sekta, napakahirap ba talagang maging Imperial Tutor ng Imperial Tutor Pavilion? Siyempre naman. Agad na sagot ni Lucas. Bahagyang may bahid ng paggalang ang makikita sa kanyang mga mata habang patuloy niyang sinasabi, ang huling Imperial Tutor na lumitaw mahigit 30,000 taon na ang nakalilipas ay isang Nine Palaces Celestial Duke na halos 200 taong gulang na noong panahong iyon at naunawaan na ang 5 lalim mula sa batas ng hangin. Isang siyam na palasyo na Celestial Duke na wala pang 200 taong gulang na nakaintindi ng 5 lalim mula sa batas ng hangin. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata. Alam niya kung gaano kahirap maging isang siyam na palasyo na Celestial Duke at unawain ang 5 lalim mula sa isang batas bago pa man umabot sa edad na 200. Hindi ko akalain na ang isang henyo ay lumitaw na sa Profound Nether Mansion noon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.